Good morning, world! Maulang maghapon. Mula pa kahapon. Ulan ng ulan, guys. Oo, kasi natapos na yung Enteng. Meron namang bago. Pero may bago. Oh my. I guess that's living in the Philippines. Bagong bagyo. So guys, ang ating kakainin ay tirang paksiw na dinagdagan ko ng gulay. Para maubos kasi ilagay lang natin sa ref. Gusto ko yan. Eh, maulan-ulan ngayon. Oh. Thank you. Nagkape na kami kaninang maga. Kape lang, walang kanin, walang tinapay. Pati kanin namin guys galing sa ref. Sarap nito. Tapos dinagdagan pala natin ng dalawang itlog. Kasi masarap din yun sa paksiw guys, ang itlog. Yan. Kain tayo guys. Yan. Kunin nyo na yung pagkain nyo. Sabay-sabay na tayo. Oh, yung mga maghahapunan dyan, kung saan man kayo nandoon, naroroon. Yung mga mag-aalmusal dyan. Yung mga manananghalian dyan. Kung saan man panig kayo ng mundo nandoon, naroroon. Okay? Kain na tayo. Kain tayo guys. Yung mga bumili pa ng kanina, may nagsabi sa akin, bumili ng bangos para ipaksiw. Yan, Sana luto na. Binili nyo kanina yan, ngayon kakainin natin. Ito sa amin, pangalawa. Panga. Panga pa lang, panga. Pangalawang init. Yung sa inyo, una pa lang. Oh. Kain na kayo. Nilagyan ni Jerly ng takway. Takway. Kasi sa amin nilalagay talaga yan sa mga paksiw-paksiw. Yan. Ito meron ka pang Ang sarap po. Thank you nga. Thank you. Ano tawag dyan? Talong okra. Tsaka takway. Please. Yung, tsaka luya. Yung, ang tawag dito? Tail, yung buntot. Napakaraming niyan. Tinik. Tinik. Hindi pwede sa akin yan. Hindi. Bukas siya matatapos kumain, guys. Bukas. Tapos natinik pa ng mga 10 beses. Tingnan mo rin yung kaganyan kung may tinik. Hindi siya masyado yung mga tinik, hindi siya marunong. Thank you. Tagal niya. Ako bata pa lang ako, naglalaway ako. Sige pag. Nangangasim ako. Ako bata pa lang ako, marunong na ako ng isda. Dito ga sa paghimay. Yan. Thank you. Kaya mga ulam namin, guys, hindi pwedeng walang sauce or sabaw kasi nilalagay talaga namin yan sa kanin. Ito parang may pa dito, yung, ang tawag dito? Yung gitna. Ay, guys. Ito na. Sintensyahan na natin. Ano? Sentensyahan. Sentensya. Sentensyahan. Sentence. So ano? Sin or Sentensya. Sentensya. Ay. Tinik talaga ng bangos? Tinik talaga ng bangos. Ayan, ang gitna ang gusto mo. Alam mo next time? Bili natin boneless. Okay. Walang boneless dyan sa Talipapa. Pupunta ka sa ibang tindahan. Or frozen. May frozen na, ang mga grocery store. Frozen na boneless. Or pupunta ka sa public market. Magpa-boneless ka. Ibo-boneless nila sa'yo. Yeah. Right there and then. Ano? Sarap? Hindi ako nakasilta. Okay, at itlog na. Wala kasi ang itlog. Alam mo, konti yung binigay sa akin kanin. Parang gusto ko pa. Ang problema, ang aga-aga pa yun. Mamaya sana. Nagpaparinig ka eh. Sabaw to.
Yeah. Mm. Magsalita ka, hindi yung puro. Busy. Hmm? Busy. Wala masabi. Wala. Hmm. Hmm? Wala kang tukis. Ano yan? Kumakain na sila, oh. Terno itlog. Kung gusto kong luya. Careful sa tinik ha, baka nasasama sa gulay ha. Ga. Thank you. Welcome. Ba't ganun ang bangos ano? Napakaraming tinik. Kasi ang luya daw, ano? Kala kong tinik. Ang paganda ng boses. Do. Do. Re. Ganon din eh. Bagon? Ganon din eh. Walang pinagbago. Hindi ako guys, nakakakanta ko. Sana all. Pero hindi ako magaling. Meron ka mga video dyan kumakanta. Mga video. Kasi iba yung nakakanta sa magaling. Ako nakakanta lang. Meron na akong mga video nga nung una. Yung doon ako nag-umpisa. Sa pagbablog. Pagbablog. Pakanta-kanta. I-backtrack nyo kung gusto nyo mapanood. Kung gusto nyo marinig. Itlog mo, hindi mo yung binabawasan. Ito, paminta ko. Yung itlog mo, hindi mo binabawasan. Darating tayo dyan. Ang tipid ng ang tipid mag-ulam pagka yung tail. Pag ano? Pagka yung buntot, kasi ang daming tinik. Hindi mo pwede mandaliin. Guys, good news. Na-mention na namin ito noon. I-include namin ang clip na, oh my gosh, itong mga batang to. Ilang beses ko na sinasabi na magdahan-dahan pag nag-text. Isipin mo, anong oras yung nag-text kanina? Alas 3 o 4. Magpo 4? 4 a.m. maybe? Mom, call me quick. Oh my gosh, gaganon ka ba naman na alipungatang ka? Mom, call me quick. Nervous tuloy ako. Ay, hindi siya makaantay. Nagdadial siya sa akin, nagdadial ako sa kanya. Kung hindi magkatugma. Hanggang sa, sabi niya, nilalo ka na nervyos. Kaya nagdadial ka, siya din pala nagdadial. Buti na, text siya na, Mom, you don't have to call, just Need your address. I need your address. Our managers are gonna mail you the, ano tawag doon? Gold album. Parang yung alam mo yung malaking kwadro. May gold album. Kasi yung welcome and goodbye nilang kanta na gold na. Few months ago pa. Pero ngayon lang naibigay yung ano.
pinaka-plak. Yung gold. Yung merong ano, yung may gold album. So anyway, sabi ko, ay nako, to si Jay. At talaga, sabi ko, you scared me. I'm sorry. Sabi niya ganun, he's on the other line, I need your address. Yung manager nila. Ayun. So pakita namin yung clip dito, guys. Tsaka pag dumating yun, syempre. Yun yung lagi ko sinasabi sa kanila noon. Bata, mula pagkabata nila sinasabi ko. Kako, time will come, kako. Your star will shine. Just keep up the good work. Yun lagi mula pa nung kabataan pa nila. Lagi ko sinasabi yun. Bata pa sila. Kaya nga, dumating na. At yung kantang yun, guys, as of this moment, sa Spotify, is 194,961,194 plays or sa YouTube pa views. Tapos yung monthly listeners nila is 5,312,723 monthly listeners. Thank you, Lord. Salamat po, Diyos ko. At least, Amen. Yun ang pinagkakaabalahan nila, you know. And at the same time, they're doing what they're passionate about. Kasi sa buhay, kung ano nakapagpapaligaya sa'yo. Kasi like in my case, takot ako sa dugo. Takot ako sa sakit. Takot ako sa mga ganyan. Pero paano ko naging nurse? Kasi nung pinag-aral ako ni Tita Letty at saka ni Tito M, yung tiyahin at tiyuhin ko, yung pinag-aral nila ako ng nursing, para sa aming, you know, pagdidiscussion na sa family, yun ang pinakamadali na way na makapunta ako ng Amerika. Kasi in the 1990s, 80s, 90s, talagang madaling pumasok sa Amerika as a nurse at that time, or mga skilled workers. So, pinag-nurse nila ako. Sa isip ko na ko, Diyos ko po, tulungan mo kung makaya ko kasi takot ako sa amoy ng hospital. Pag nandun ang hospital, mga ganyan, ayoko, para kung mahihimatay. Pero paano ko nagawa, guys, na 30 years sa Amerika, yun ang trabaho ko. Diba? Nurse. Correct. Kasi, with the help of God, kasi nga, yun nga, ang nakapagpapunta sa akin sa Amerika ng mabilis ay yung pagiging nurse ko at that time in the 90s. True. So, ang ibig kong sabihin, hindi ba may mga iba, like lalo na ngayon sa modern times, ang mga anak natin, pero nasa Filipino pa rin na ugali yan, no? Or Asian na culture na maging doktor ka, maging lawyer ka, yung tinidiktahan natin mga anak natin, maging engineer ka, ha? Hindi pwedeng hindi ka maging engineer. Gumaya ka sa akin, maging nurse ka. Ganun tayo, di ba, as Filipino usually. Kasi alam natin kung anong makakabuti sa ating anak without considering kung ano ang gusto nila. Kasi sa, you know, in the previous, in my generation, and in your generation, ganun ang ating mga parents, mga Filipino parents. Oh, mag-aral ka, ito ang kukunin mong kurso. They don't consider na, for example, ayaw mo na maging lawyer. Gusto mong maging engineer. Yung ganun ba? Pero yung parents natin, maging doktor ka, kahit na wala ka namang kaano-ano sa medical, ayaw mo ng medical. Pero sa pamangangailangan minsan, like in my case, dahil sa need na makapunta ng Amerika at magkaroon ng magandang buhay, para sa sarili ko at para sa pamilya ko at sa magiging pamilya ko balang araw, yun, naging nurse ako, nag-nursing ako. Pero nung kalaunan na sa mga henerasyon na ng ating mga anak, you have to consider what they like. Lalo pa kung pinanganak sila sa ibang bansa. Kasi dito sa Pilipinas, sa panahon ko, yung bang mag-aral ka ng nursing, mas stable ang buko. Leftover. Mas stable ang nursing, makakapunta ka sa ibang bansa. Magiging maganda ang trabaho, magiging maganda ang buhay mo. Pero sa panahon ng mga next generation, like mga anak namin, hindi mo pwedeng yan, no? Ipilit. Kagaya nun, tinry ko. Hindi ko pinilit, pero tinry kong pati si Louie Boy, gusto niya sana mga bata maging sa military,
Kasi pag sa military ka na, maganda rin ang buhay mo, makakaserve ka sa country kung saan sila pinanganak, yung mga ganun ba? Tsaka yung heroes, yung mga military. Saludo kami sa inyo. Military ka man sa ibang bansa or dito sa Pilipinas. Mga pulis, mga ganun. Ayaw nila, kahit na may friend sila, very good friend nila na Pilipino din, na malapit lang bahay sa amin, naging Nasa Coast Guard, Air Force. Nasa Air Force, may mga friends sila naging military, pero sila, wala talaga sila. Wala. Nung high school sila, ina-encourage ko na, mag-nursing kayo. Kaya sa school nila, sa Temescal Canyon High School, sa Lake Elsinore, merong tinatawag na Health Academy. Pag nasa Health Academy ka, parang basics ng nursing, tinuturo nila, parang health education. Langgakin na lang itong tiyan, ha? Oo, sa'yo na yan. Sa'yo na yung isa. Tingnan mo to. Tapos na ako. Ang tail, ang laki-laki. Tapos, tinuturuan silang mag-injection, tinuturuan sila ng CPR, yung mga ganong bagay. So, yung si JR nag-enroll sa ganon. Ini-enjoy niya. Pero lagi niya sinasabi, I never wanna be a nurse, mom. Sabi ko na, anak, ang nurse, alam mo, sabi ko gano'n, parang kagaya ko, hindi ko naman first love ang nursing, pero naging nurse ako, and dati iniisip ko, pag nakastable na ako sa Pilipinas, I will change my career. Sabi ko gano'n, kasi gusto ko yung gusto ko. Ay, hindi ko ginawa, kasi na-love ko na ang nursing, and so I never changed careers. So, yun, ini-encourage namin sila mag-nurse, sabi ni Louie Boy, kung ayaw nyo mag-military, gayaan yung mami nyo, ganyan. Ay, wala. Nung bata pa sila, sasabihin nila, I want to be a nurse like my mom. Pero nung may edad na, or nagkaisip na, ay ayaw nila. Which, hindi na namin pinilit. Kasi ang nursing... Joke lang pala. joke lang pala. Kasi ang nursing is a hard job to do kung wala ang puso mo doon. Hindi ka magsasucceed. May stress ka lalo. Yun nga gusto ang nursing, na-stress pa sa klase ng trabaho, yun pang ayaw. As a mother, I don't want that to happen to my children. So, pinurso nila yung love nila for music. Which, nung sinabi na nila, we really want... Which is yun naman ang tinuro ko rin sa kanila. Ano sinabi mo sa kanila? Bata pa lang sila. Nung in-introduce ko sila sa music. Kasi nag-aaral ng piano. Hanggang sa pinag-aral namin ng voice piano. lesson. So, yun talagang love nila. Nakakanta, pero pinakuha pa rin namin ng voice lesson. Tapos, yun ang passion nila. So, sinuportahan namin. Nung nag-i-start pa lang sila, gusto nila nagre-recording. Wala naman sa budget namin bumili ng microphone. Medyo mahal pala yung microphone. Binili namin yung microphone na pang recording, yung mga computer nila for recording, yung mga ano-ano pang mga gadgets nila for recording, nagre-record sila sa bahay. Keyboard, ano-ano pa. Tapos hindi ko alam pangalan. May keyboard na ganito lang kaliit na ginagamit nila for recording, mic, mga guitars, different kinds of electric guitars. Sinuportahan namin. Kasi nakita namin na doon sila masaya, doon sila, parang path nila doon papunta. Sinuportahan namin dahil kasi yun nga, pwede naman pilitin, di ba? Ganon tayo, pipilitin, pero why? Nasa Amerika na sila eh. Dati ako napilitan ako mag-nursing dahil kailangan pumunta ng Amerika, yun ang way para pumunta ng Amerika. Eh sila nasa Amerika na. Doon na sila pinanganak. At saka, ayoko naman na hindi sila happy. Although ako, in my case, I'm one of the few maybe na kahit hindi yun ang first love ko nursing, I learned to love it and still love it. If I have to redo my whole life again, I-choose ko pa rin na magiging nurse. Pero yung mga anak ko, ayaw kong pilitin. Kaya yun, sila music. Kaya ngayon sila, na naging, naman sila, okay naman ang buhay nila because of their music. So, at saka happy sila, yung importante, happy sila sa ginagawa nila. Diba? Ginagawa nila, trabaho nila yun, pero at the same time, they're enjoying it. Yun ang importante kasi life is too short na hindi mo ma-enjoy ang buhay mo. Mga bata pa yun, introduce ko na sa music. Dahil kasi ako, mahilig ako sa music. Ako lang sa apat sa amin, ako lang hindi marunong kumanta. Hindi, nakakanta rin siya. Ayaw ko nito. Gusto niya ibigay sa akin. Kaya na sa'yo na. Ganyan kita kamahal. Ayun na.
alam ko gusto dyan ni... No, sa'yo na yan. Ay, Thank you. I know you. Thank you. Thank you. Ay, wala ka ng ulam. Ayan to. Tapos na ako. Ay, anong gagawin namin dyan sa kalahating... Ay, kanin mo na. Ang dami. Inintroduce ko na sila. Dahil ako mahilig din ako sa music. Gaya nga na sinabi ko, nakakanta ako pero hindi ako magaling. Ako naman, di ako marunong kumanta, pero magaling ang ano ko, hearing ko. Parang ako si Simon Cowell. Kasi si Simon Cowell, di marunong kumanta, di ba? Never ko siya nakita kumanta. Pero magaling ang hearing niya. Ako, doon, magaling ang hearing ko. Alam ko kung hindi tama. Ang pagkanta. Yun. Hanggang sa yun nga, sinuportahan namin. Tapos hanggang sa... Ano ba yun? Ano ba yung kantang, ano nila, yung Draw Me Close to You. I have that video. Bata pa sila. Bata pa sila nun. Like maybe 8 or 9 or 10 years old. Bata pa sila nun. Ilagay ko rin dito, ha? Makakanta sila. Pinamaga, oh. 3 parte, oh. Tapos dinivided by yung pula, oh. Ayun, hanggang sa... Yun, sabi ko nga sa kanila kako, ituloy nyo kung yun ang ano nyo. Pero mga bata pa sila nyo. Kaya ngayon, salamat sa Diyos. Nandito lang kami, nakasupport sa inyo. Saka alam nila yun. They even have a song na ginawa nila about their dad telling them about their, you know, your stars will shine one day. Hanapin ko yung ano, ha? Hindi ko matandaan ang exact words, pero naiiyak ako pag naririnig ko yun. Tapos yung sabi ko sa kanila lagi, kako, you know what? Your stars will shine, kako. Someday, it will shine. Ayun, katotoo. Thank you, Lord. Oh, man. Thank you, Lord. At saka thank you sa mga nagsusupport sa kanila. Alam mo nyo guys, pagka meron silang YouTube, and as we said, hindi yan malaking YouTube kasi nilalagay lang nila doon yung mga music videos nila para may yung mga professionally made na music videos for their new songs. Nandun, Dream Ivory. So pag minsan, nagbabasa din ako ng mga comments doon, ng mga fans nila. Naiiyak ako. Ibang may mga nag-ano na taga ibang bansa. Pero tandaan nyo, ha, yung mga edad natin, yung mga hindi na mula na sa linya ng mga bagets, teenager, gano'n, o kaya mga 20s, baka hindi kayo makarelate sa music nila. Kasi hindi kami makarelate sa music nila. Kami talagang hindi kami makarelate. Miski na yung mga fans nila sa pagka naka-live sila, nag-live show, pagka may concert sila. Kahit na naglulundaga, naghihiyawan. Kami ni Langga. Natatawa na lang kami. Hindi ako makarelate. Oo nga, ako rin eh. Kasi syempre iba na yung music nila. Parang alternative, indie alternative yata yung style na yun. I don't know. Ang alam ko lang si Jose Marichan. Sino? Si Jose Marichan. Si Jose Marichan dyan. Lagi na kumakanta sa mga malls dahil bare month na. Yung Christmas songs ni Jose Marichan. Buko tayo, friends. Naubos na, oh. Ayun, Tatlo na lang. You know what? Pati ako napapakain na rin ng saging. Kagabi yan ang dinner ko. Lagyan ko siya.
Wala kaming vlog kagabi. Dahil kasi, wala lang. Nanood ako ng YouTube. Yung pinai-slice ko sa kanyang ganyan, no? Pinagawa niya lang ako ng dinner niya. Tapos, Ano yung dinner mo? Slice na saging na may gatas, tapos ano pa? sandwich, Anong palaman? egg, and Egg na naman, guys. Egg at saka sandwich spread. Masarap. tapos ito. Pinai-slice ko yan, eh. Ayan. Ay, pinalagyan akong gatas. Tsaka konting tubig. Yung Bear Brand na powder. Sarap na sarap siya. Habang sinusubo ko isang slice nun, may konting ano yun, may konting yung gatas, yung pinakasabaw. Pero masarap siya. Hanggang sa maubos ko yung saging na yun. Pagka naubos na yung saging, matitira yung ano na lang, gatas, yung sabaw na lang. Tsaka mo hihigupin. Hindi ko na nilalagyan ng sugar kasi medyo may tamis na yung Hindi na. powder. Hindi na akong naglalagay pagka yung sa mga prutas. Kasi may ano na yun eh. Matamis na yung prutas mo, tapos matamis na yung gatas mo. Gusto ko na sa ano, Star Apple kay Mito. Ginagawa ko rin yun. Yung ano eh, saging na saba, pagka luluto siya, ako huwag mong lalagyan ng ano, ng asukal. Yung pinarito. Pero masarap sana yung ano, no? Yung pananakyo, ha? Lalo pa yung kung sugar niya, nagdumidikit talaga sa saging. Ako, sarap. Ay, nako. Tapos yun bang, magkano ba yan dati? Parang 50 cents yata noon or piso. Matandaan. College ako. Ay, nako, pag meron kang, for example, piso. Nako, pag may piso kang extra piso ka, oh. Madaanan mo yung banana Q. Ay, nako. Ang sarap. Tapos sa Mindanao, guys, uso pa yan dati yung hanggang ngayon yata. Yung merong saging, yung saging, hindi iba barbecue, iihaw. Lalagay din sa stick, iihaw-ihaw. Tawag nila ginanggang. Iihaw-ihaw, nasa stick siya. Dalawang saging na buo, hindi slice. Lagay sa stick, iihaw-ihaw nila, parang barbecue. Tapos, nasukal? Oo, tapos mayroon silang mantikilya. Lalagyan lang mantikilya pagka naluto na. Tapos ipagugulong-gulungin sa sugar. Kung ayaw mo ng ganun, pwede rin yung ganun lang. Inihaw lang. Pero usually ang tao gusto nila may mantikilya at saka mas mura yung kaysa banana Q kasi hindi ka na, wala ka ng oil at saka sugar na marami yun pagka banana Q. Ayun, pinagulong-gulong yan, konti lang. Kaya mas mura yan. So kung alanganin ang budget mo, doon ka sa ginanggang, pareho lang silang masarap. Pero ibang klaseng sarap. Tapos ka ba kay Angel at saka kay JR? Oh, yun nga. Hindi. Hindi, yung ano nga. Ayun nga, ilalagay ko yung clip dyan na pinadala ng mga bata kanina. Na binuksan na nila yung ano. Yung sa kanila. Yung gold plaque. Tapos yun nga. Bali gold album. Dahil kasi may album yun eh. May album. Alam mo yun sa mga... Sa mga tawag dito, recording company. Yung galing yun sa recording company. Kumbaga kung maabot mo na yung ganitong kadami na dati plaka. Pag nag-gold na yung kanta mo o yung music mo. Matagal na siya nag-gold pero ngayon lang yan na Ngayon lang na email. Ngayon lang na email yung Tapos sabi nila sa manager nila, can we have one for our parents? Because alam ng manager nila na nandito na kami sa Pilipinas. Sabi niya kasi hindi nila makita dahil nasa Pilipinas na sila. We want them to put it, they wanted to put it in their house. Sabi ng manager nila. Kaya sabi ng manager, give me the address. Kaya ayun. Yun na rin sila na rin ang mag-mail. Oo, kaya abangan lang namin. Ito yung text ni JR kanina. Sabi, our manager said they already ordered one for you. Sabi niya ganun. Tapos, yung pinadala yung screenshot ng text ng manager. Sabi, Gina, kung sino man si Gina, sa opisina siguro, confirm the plaque for your folks.
she's going to get the order going tomorrow. Kasi yung sa kanila, binigay yun sa kanila ng company. Pero yung sa amin, syempre hindi na yun kasama. Inano na lang kami, pinag-order na lang kami para mayroong daw kami. Lalagay namin. Dito natin lagay, oh. Yeah, dyan. Kasi ano ng relo. Wala naman tayo paglagay. Ito, dito maganda. Yan, tama. Ay, usagin mo yan. Maliit lang ang bahay namin, guys. So, if you notice, pag nakikita nyo minsan ang aming bahay, walang masyadong dekorasyon. Dahil kasi, para hindi magulong tingnan. Tsaka ayoko masyadong over-decorated. Parang minimalistic lang. Ayokong over-decorated. So, ayun lang, sa wall namin, ayun, may relo. Ayun, tapos ilalagay natin yan. Nakita naman nila nung binili natin yung clock na yan, di ba? Ayoko na lang. Ayoko na. Ngayon yung kainin mo yan. Wala na. Hindi, dalawa tayo. Hindi ko magusto. Konti lang yan. Ayun guys, ang mga balibalita. Kanya, I'm very, very thankful to the Lord. Dininig na naman ang dasal ko. Talagang malakas ako dyan eh. Malakas kami sa ano. Huwag mo sabihin kami, parang tayo ng anak ng Diyos niyan. Hindi. Tayo lahat, malakas Hindi, sa ibig Kanya. sabihin, kami talaga yung parang yung basta't may hiniling kami, kasi lahat nga ng guidance hinihingi namin sa kanila. Correct. Basta't may dinasal kami. Mga friends ko nga pagka yung sa mga may sakit, sabihin sa akin, pagdasal mo. Pag ano naman, natataon naman, gumagaling naman, you know. Tsaka may faith. Yun nga, yung dininig na naman ng Panginoon Diyos, yung dasal ko na, yun nga, na sana someday, yung ano nila, yung stars nila mag-shine. Yun. It's been shining, it's just brighter now. Yeah. Hindi. Yung bago mag-shine, dinasal, bata pa lang sila, di ba? Yun na lagi niya sinasabi, bata pa lang sila, your stars will shine someday. Tapos lagi sinasabi, if there's an opportunity, grab it. Grab it. Tinuturo ko yun. Kaya kahit matanda ng dalawa, lagi pa nila naalala yun. Dad said ganito, Dad said ganito. Yung lalo na sa opportunity. Pinaliwanag ko sa kanila yun na talagang naintindihan nila. Kasi kako karamihan, marami sa tao na dumarating yung opportunity, yung chance. Very seldom lang dumating yung chance sa buhay. Nakikita mo na yun pag bibigay na yung chance mo, bibigyan na ni Lord. Opportunity. Yung opportunity mo. Nakikita mo na yun. Dumadaan na ganyan yun. No? Yung iba, tinitignan lang. Yan. Tumapat sa kanila, ayan, ganyan. Lumampas na. Wala na, kalampas na. At dapat, nakita mong ganyan, wala pa sa tapat mo, grab it. You know? Sunggaban mo na kaagad. Bago pa lang padating sa harapan mo, sunggaban mo na kaagad. Kasi pagka pinalampas mo yon, nakatingin ka lang na ganon, pag lumampas yung chance na yon, yung opportunity na yon, Pwedeng hindi na bumalik. Pwedeng hindi na bumalik. Very seldom na mangyari yon. Kanya pag nakita mo na yung grab it. Yung lagi sinasabi niya sa aking ka, maraming salamat. Thank you Lord. O aking ka. Yun ang sinasabi ko, pati action, sinabi ko sa kanila. Kanya sila, alam nila yon hanggang ngayon. Teka, sandali ka. Takpan mo yung yung thank you. Yun. Alam nila yon. Tsaka yun nga balang araw yun din ang sasabihin nila sa mga anak nila. Your star will shine someday. Sinabi na namin ito noon, pero this was before pa na tumubo ng konti ang ating mga subscribers nang nandito na kami sa Pampanga. Sinabi na namin yan noon na ang pag-YouTube ay hindi, sa karamihan, ay hindi makakapagpayaman. Ni bigas, hindi mo mabili, guys. Wag madalit salita, wag mong iasa. Wag niyong iasa yung paksiw niyo at saka kanin. I mean, sa yung YouTube. mga, wala tayong trabaho, ganito, mag-YouTube tayo. Wag. Dahil hindi kayo kakain. Unang-una, you have to spend time. Matagal muna kayong bubuno. Unless na sinwerte ka, which a few people sinuswerte na viral ka agad. Dumami ka agad, million ka agad ng subscribers. Yun. Pero ilan lang silang ganyan. Ang karamihan sa YouTube ay hindi ganyan.
So, hindi pwede iasa. Yun pa isa pala kasi dati noon, ay, siguro kaya si Jerlyn nag-retire ng maaga kasi malaki na kinikita nila sa YouTube. No! No! Hindi ganun. Sana ganun, ano? Ang ganda. Sana all. Sana all. Pero hindi ganun. Sa amin na, you know the story. It started as something he did during the pandemic. Hanggang sa nalibang na lang kami. Pati ako natutulong mag-edit. Nalibang din ako sa pag-edit. Tapos lagi namin sinasabi, siguro kung retired na ako, ay ang sarap siguro mag-edit na hindi ako nagmamadali kasi may pasok ako bukas. Ay ang sarap siguro na nagbi-video tayo na hindi tayo nagmamadali kasi may pasok pa ako or something like that. Which nangyayari na nga na, ay, kakain lang kami, may camera kami, Dati hindi naman namin ginagawa yan. Kasi noon, talagang, di ba, lockdown? Wala akong magawa sa bahay. Sawa na kung ano-ano yung ginagawa ko sa backyard o ano. Ngayon, naisip ko, pagka yung wala na akong time, nagkakaraoke ko sa bahay. Siya, mag-isa. Ako mag-isa. Just to make the time pass. Yun. Hanggang sa yun nga, sabi nung mga anak ko si JR, tandaan niya, re-record, video ka namin. For what? Gagawa kami YouTube. No, sabi. Ano yung YouTube? Ganito, ganun. And then eventually, you will make money. Sabi, no, Dad, blah, 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 blah. Sabi ko nga, wala rin lang ako mapaglibre. Kako, it's up to you guys. Ngayon, video sila. Yung kanya, umpisa ko, kanta-kanta. Yun, tapos nga, mahilig ako magluto. Hindi, ang sabi naman nila nung nagkakanta-kanta ka na, lagi ka na, uy, record niya ako, kakanta ako, uy, record niya ako, kakanta ako. Hanggang sa sabi naman nilang dalawa, by the way, Dad, yung mga songs na video, they don't make money. Ha? Sa bakit niyo ako yung video? Sabi niya, no, because you're already singing. Ilagay mo sa YouTube. Pero sabi niya, you don't make money off of singing covers, ang tawag nila. Dahil kasi may copyright yung mga kantang yun. Walang ini mo sa, di ba, mga movie, yan, yung mga video. May mga ano yan, di ba, nakalagay doon sa, pag nanonood kayo ng movie, di ba, nakalagay doon sa ilalim doon, after mo kung sino-sino yung mga, nakalagay doon, copyright. Hindi mo basta pwede kopyahin yun. Basta. Pagkapirahan mo, hindi pwede. So yun, nung bandang huli, sabi niya, ay, ang saya na nga yun naman pati tayo, pinanood natin yung mga video mo. Hanggang sa, sabi, hindi pala yung mga kanta-kanta, sige, ano na lang, luto-luto, kasi lagi naman siya nagluluto. Sabi ko, sige, video kita pag nagluluto. Hanggang bumili kami, may camera na kami, pero bumili kami ng bagong camera, bumili kami ng ganito, ganyan. Kasi lighting. Hindi si Chris ang bumili ng lighting natin. Yung HPUSN na lighting na parang umbrella, na may ang liwanag. Meron kami niyan, pero iniwan na namin sa, dahil kasi yun 110. 110. Tapos, yun. Pero may ring light din tayo. Pero may ring light. Yung ring light, hindi namin ginagamit kasi nung pinagawa itong bahay, yun ang request niya kay architect. Na gusto ko maliwanag. Damihan ng ilaw dahil gusto niya ng maliwanag. Hindi, kasi ayoko nung dull moment na, pagka kasi medyo madilim. Yung madilim, para akong nalulungkot dun Tapos yung mga ilaw ng araw, di ba, yung mga dilaw, para akong lungkot na lungkot. Kanya noong nandun kami sa, puro ang garahe, ako nag-install noon. Gumawa ako sa kabilang ibayo. Sa California. Ako nag-install, daylight, naglagay ako, garahe, sa laundry room. Liwanag. Ako rin ang kasi hindi naman yun ang mga lighting Pag bumili ka ng bahay, puro dilaw. Ako rin ang ako rin ang gumawa, pinalitan ko, gumawa ako. Ginawa akong daylight. Gusto kasi yung bright. Kaya nung pinagawa to, yun talagang request niya. Isa yun sa mga request niya na, maraming ilaw gusto ko maliwanag. Puti, hindi yung yellow na ilaw. Maliwanag gusto ko. Kaya hindi siguro makita dyan. Yung tatlong, tawag doon? Anong tawag doon? Drop light. Drop light dito sa island. Ano pa yan, pinalitan pa yan ni engineer kasi... Dilaw. Hindi, ito pala. Ito pala yung chandelier dito sa dining. Pinalitan pa yan ni engineer ng bumbilya dahil kasi nung binili yan, yellowish ang ilaw niya. Kaya yung ring light na dinala namin... Langga. Correction. Ito.
Kaya ngayon puti yan. Ang alin? Yan, yung nasa counter. At saka ito rin. Pero ano to, dilaw rin. Dilaw ito. Ito ba ang dilaw? Yeah. Ito ang pinalitan. Oo. Ito hindi naman masyado namin ginagamit. Yeah. Tsaka hindi naman okay lang to. Ang pinalitan, alam mo pinalitan lang dito, yung style ang pinapalitan natin dahil tatlong nakaganon. You know, pinapalitan natin ito. Oo, ganun. Tapos yun naman ang sabi ko ron. Alin yung ito? Ito yung sa counter. Dyan sa ano? Island. Sabi ko, ayoko ng dilaw. Kaya pinalitan ng puti. Maganda yung ano niya, pinili namin bilog siya guys, bilog. Pakita nga natin. Sandali. Kasi lagi hindi nakikita yan dahil mataas. Pakibukas mo na, paki-on mo na. Hindi, mag-against the light ako. Okay. Teka, sandali. Ayan guys, oh. Lapit natin. Yan. So yun nga guys, yung ring light, malaking ring light pa yung sa amin. Ring light, yun, hanggang 220 yun. Kaya dinala namin dito, which never namin nagamit pa so far kasi pag nagvi-video kami ganun, okay naman ang lighting, di ba? Hindi na namin kailangan yung ring light kasi ang dami nga namin inoon na ilaw pag nagvi-video kami. So enough na. Enough na yung ilaw namin. So which is good. Unless napupunta kami sa vacation, dadalhin namin. Oo, kasi yung ring light na yon, flat lang siya. Malaking box, pero flat. Kaya pag pumunta kami sa bakasyon, for example, tapos dati... Sa Trendwest. Sa World Timeshare. Sa Timeshare. Dinadala namin yun for extra lighting pag nagluluto kami, nagbablog kami nagluluto. Ayun guys. Yun ang balita. Walang ulan, hindi, ambon lang, nag-stop ang malakas na ulan, pero maya-maya yan, ulan na naman. Ang text pa pala ni Chris naman kanina, Mom, I have a headache, it's so hot, sabi niya, pinadala yung weather app na screenshot, 105, umaabot ng 108, pagka ganun, kahit nung bata pa yan, pagkagaling sa school na yung mainit ang panahon, pag uwi niya, parang ako, ganyan ako dati, masakit ang ulo. Sabi ko, drink a lot of water, take Tylenol and rest. Kasi ang sakit daw ng ulo niya. Triple digits. Oo, triple digits ang temperature. Sabi ko, dito naman sa amin, ulan ng ulan. Kaya na sinundan naman ni JR, is it humid rain? Totoo nga. Umuulan pero malagkit pa rin. Ayaw mo talaga? I'm full. You know me. If I like it, I eat. Sayang to. Kainin mo para wala na, para matapos na. Okay guys, you guys have a good day. We pray for everybody, that everybody will have a good day. Kung ano man ang dadating sa atin, meron tayong lakas ng pangangatawan, lakas ng loob, dahil tayo ay blessed ng ating Ama. Andyan lang siya guys. Kung matagal ka nang hindi tumatawag sa Kanya, hindi yung nagtatampo, kagaya ng tao, tawagin mo ulit. Sasagutin ka. Okay guys, we love you all. Thank you. Habang umuuya ka, mag-ano lang ako sandali. Shout out ako guys ha, kasi ang dami ko na guys na in-screenshot na shout out. Shout out natin si Nelia Fernandez ng New Jersey. Shout out. Edwin Alejo, Edwin and Margie from New Jersey. Mirafe, sorry if I don't pronounce it correctly. Owanan. Thank you guys. Tapos Rochelle Tejada. Maraming salamat. At shout out sa Sterile Processing Department ng South San Francisco, Kaiser Permanente. Yoo-hoo, Kaiser! I'm always proud to say I've been part of Kaiser. Sino na pa shout out? Hindi ko malaman ang pangalan mo, madam. Kasi username lang. Hindi ko malaman ang first name. Pero gusto niya ipa-shout out ang Sterile Processing Department. Importante sa isang hospital
ang sterile department, sterile processing department, hindi makagawa ng surgery ang mga doktor, kahit gustuhin man nila, kung walang department na ito, na siya lang ang nagpo-provide ng mga gamit na sterilized and all that. Tapos, shout out din kay Luisa Estrana. Yan yung babaeng Louie. Si Luisa. Luisa siya. Ako Louie. Of course, Elaine and Joey from Fairfield, California. Salamat sa lagi niyang pagko-comment at pagpanonood. AJ Travers, hindi mawawala. Sherry Castro. Celia Gomez. Ay, naku, salamat sa inyong lahat. Maraming Shout out sa inyo. salamat. Ito na-decipher ko na. Shout out kay Nelson ng Metro Market na sa Marquee, sa Seafood Department. Merchandiser, si Nelson. Thank you, Nelson. Thank you, Say Nelson. hi, Nelson, ha, pag bumalik kami dyan, ha. Ngayon mga taga-market, pag napunta naman kami dyan, say hi, o kaya, kumusta, o bati lang, kahit na paano. Kasi nagbumati siya yung nakaalis na kami. Nakalis na kami, oo. Nagbumati siya sa comment. Sabi niya, ako yung kanina na nag-assist sa inyo, sabi niya. Babatiin nyo, kapag nakita nyo kami, batiin nyo kami. Kasi po, ito po kami. Proud din kaming ma-meet kayo, makausap kayo. Correct. Maria Yung bang- Neal, ay sorry. Yung bang makapagpasalamat man lang kami sa inyo, di ba, Correct. ng in person, hindi puro thank you lang dyan sa video. Hayaan yung makapagpasalamat kami sa inyo ng in person. Yun. Maria Neal, thank you so much for your mga tips and tricks and your comments all the time. Yes. Shout out. Juanita Sope, maraming salamat. Sige, kaibigan, hopefully makabili na ako ng MX3. Matry man lang kung ano yung MX3, kung anong lasa. Kasi made of yun, mangosteen. Yung saan daw mura? I-healthy yung mangosteen. Saan daw mura? Sa mga mercury drugs, gano'n. Meron palang ganun daw. At saka meron pa siyang sinabi, Bona Vita or Vita 8 in 1. Mga healthy na coffee. Try natin yan. Nympha Cruz, hello! Hi, Nimpa. Ayun, ito. Shay from Netherlands. Ako, sana makapunta tayo ng Netherlands balang araw. Anong malay mo? Baka imbitahin tayo rin ni Shay. Oh, Shay, beke naman, Shay. Beke naman. Ano kami nakarating doon? Tapos, ito, hindi ko alam ang mo, pero nakalagay, Mrs. Ombi. Ano rin siya? Laging nanonood. I believe she's also a nurse, if I'm not mistaken. Tapos, ayun pala, si Mrs. Ombi. Sabi niya, shout out sa mga, nurse nga siya, sa mga telemetry nurses sa Kaiser South San Francisco. Yan. Hello guys! Huwag magpa-stress sa trabaho, kahit busy, tawa-tawa lang. Gano'n naman tayo mga Pilipino, walang makakabuwag sa, yung bang positive vibe at saka magaling at mahusay at masipag. JCRC, hello! Chip Hi, de JC. Guzman, hello! Hello sa inyong lahat. Christina Tanchico, Oh, hello, hello! Tancho ko pala yung nasa. Ito, Tanchico. Marami pang iba, kaya lang mga username, hindi natin alam mga pangalan nila. Whiskey Expert, I don't know what your name is, pero sabi namin kay Percy, meron ka ng fan, si Whiskey Expert. You always comment about Percy. Wala si Percy. Next week, nandito si Percy. Pero, I think, balikan lang. Kasi drive niya lang yung ate ko at saka yung pamangking ko. Oo. Whiskey Expert, maraming salamat sa iyong mga comment at panonood. Evelyn and Wally. Hello guys. Wally, pagaling ka na. Tsaka Evelyn, take care of Yes. yourself. We pray for you guys and your plans of coming back home. God, please Para touch him with your healing hands. Amen. Amen. Para sa mga therapy ni Wally. Pero Evelyn, we told you before, take care of yourself para strong ka for Your Mr. husband. Wally. Correct. Yes. Ganon din kay Guide at saka kay Ann. Shout out din sa inyo. Shout out. Raquel from New York, uwi ka na ulit. Kita na naman tayo. Si Raquel. Oo, thank you ha. Taga dyan sila sa sa San Fernando.
Tapos si James Lee from Seattle. Ayan. Dami na. Jackie Pascual, hello! Ganon din kay Ems. Ems. Go ahead. Yun, shout out din kay Ems at saka kay Penelope. Shout out sa inyo. Marie Rhea Isela, hello friend! Bunso. Kung nasaan man kayo, Bunso, Roy Mosny. Tsaka si Gemma, nasa bakasyon kasi sila eh. Nag-cruise. Basta naman. kung nasaan man kayong lugar ngayon, just be safe, okay? Enjoy and be safe. Yun ang kagandahan. Yun sa ang buhay. yun ang number one yung gagawin. Be safe, okay? Yung magbakasyon, iraos para ma-re-energize tayo. God bless us all. At saka, Kevin Muse. Hindi ko alam ang pangalan mo, Mrs. Kevin Muse, pero alam ko lagi ka nagko-comment. Maraming salamat sa iyo, pero ang username nila Kevin Muse. Thank you so much. Kay Leo. Kailan ba? Sa 12? 12? Kalakalalay ba? Kalakalalay. Ingat, mag-ingat. Kalakalele. Kalakalele. Kalakalalay. Ano yan? Mag-iingat. Kalakalalay Ayan. Si Dennis. Si Rod Talents. Ayan. Tsaka doon sa asawa niya na si Mylene Talents. Hello din kay Jean Presto and John Presto. Hello, friend. Ay, kay Tony nga pala. Ay, kay Sunny Boy. At saka si Tony. Diyan sa, ano ba to? Saan ba yun sa kanila? Sa Moreno Valley. From Moreno Valley. Yeah. California. Tapos, kay Al and Jen Tayag of California. Hi. Amy and Edgar. Hi. Pinky, Kashif. Brian Leslie. Brian naman na Darlene Rohel from UK. Yeah. At saka, Tayag family engineer Jess Tayag and Mrs. niyang si Sel Tayag sa Pampanga. And to the children, architects Jaya and engineer Jessel. Salamat, guys. Tayag family, Thank you so much. Ayan. At saka kay Risty from Grab. Yeah. At saka sa asawa niya. Yeah. Hello, guys. Salamat, guys, lahat, Thank you very much. Yeah, shout out sa inyong lahat. Sa inyong lahat. So, bago pa kayo umalis lahat, maiwanan kami dalawa. Laging ganun ang nangyayari. Nawawala kayo. Kami na muna magpapaalam. Okay? Till our next video. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you, We Lord. love you all. We love you all. Thank you. Thank you, Lord. Bye-bye. Bye.